Good day mga ka-sports natin dyan. Creamline Cool Smashers, masakit nga at luhaan ang kanilang huling laban kung saan sa kauna-unahang pagkakataon, ito na ang time na hindi nga sila nakasama para sa semifinals. Matapos ngang patiklupin sila ng Petrogas Angels sa loob ng 4th set, ay dito na ang naging mitya ng pagkatalo ng CCS. Ang Creamline ay tuwing conference hindi nalalaglag sa Final Four at madalas magkaroon sila ng podium finish, pero ngayon walang Creamline Cool Smashers at Choco Mucho para nga sa semifinal. So ibig sabihin 100% wala na nga ngayon hawak na corona ang CCS. Subalit sa kanilang pagkatalo nga sa Petrogas Angels, anuman ang naging dahilan, ating aalamin. Sino ba ang mga players na nagkulang at bakit ganito na kahina ngayon ang Creamline Cool Smashers kahit nga itong si Vander Wydie ay hindi masyado nakapaglaro, ngunit hindi pa rin naipanalo ng CCS ang laban. Alamin natin ang pagkukulang ng Creamline. Pero bago ang lahat, kung bago ka sa aking channel, subscribe na, click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issue sa volleyball. Susunod na. Creamline Cool Smashers, tinunaw ng Petrogas Angels. Tinambakan nga sila sa 4th set. Matapos naman makalusot ang CCS ng isang set, hindi na nga sila pinaabot pa ng Petrogas Angels sa 5th set. At eto nga, ngayon ay sobrang tuwang-tuwa nga dito ang mga fans naman ng Petrogas Angels dahil nga ng prelims ay nanalo nga ang CCS. Pero pagdating nga dito sa quarterfinals ay tuluyan na ngang bumagsak sa standing ang Creamline Cool Smashers at wala na nga silang pag-asa pa na makapaglaro ngayon sa PVL Reinforce. Siguro aabangan na lang natin sila sa All Filipino Conference. Grabe rin naman talaga kasi ang naging laban ng Creamline Cool Smashers, pero hindi talaga nila kinaya pa. Ma-error nga ang Creamline Cool Smashers kung ikukumpara natin sa Petrogas Angels na talagang nasa sitwasyon na ang Petrogas ay napakaganda nga ng kanilang gising. Ang kanilang nilalaro ay sobrang taas nga ng standard. Kahit nga si Myla Pablo noon na medyo sasabihin natin na papechay na nga rin itong si Pablo, pero ngayon nilabas niya na ang kanyang angking kagalingan, tinodo niya na. Kitang-kita nga natin na nag-shine nga itong si Myla Pablo. Matapos nga nagkaroon ng minor injury itong si Vander Wydie, talagang umariba naman ang scores itong si Bagyong Pablo. At kita naman natin na hindi nga kinaya nila Alyssa Valdez, Tots Carlos ang bangis ni Myla Pablo. Wala talagang pag-asa ang CCS pagdating sa 4th set dahil natambakan nga sila ng husto ng Angels. Grabe talaga tong Petrogas Angels, ginula talaga nila ang Creamline. At ang Creamline naman, eto naman, nagpasindak naman sila sa Petrogas Angels sa dami nga nilang error at mga pangit nga or tsaka nga ang mga set ni Negrito. Well, pagdating naman sa import ng Creamline Cool Smashers, hindi po mahina itong si Coco Xuan. Sa totoo lang, siya nga ang umangat na players dito pagdating sa CCS. 17 points nga itong si Coco at kita naman natin na tinrabaho niya naman talaga ng husto para nga maipanalo nila ang isang set. At alam naman natin kung gaano kagaling rin itong si Coco Xuan. Pero sa kasalukuyan talaga ay hindi nga kinaya ng powers sapagkat medyo kulang nga ang mga puwersa ng CCS sa kasalukuyan. Ang import nga lang talaga ang nakipagpukpukan, bagamat nagkaroon naman ng 14 points itong si Pangs Panaga, pero kitang-kita naman natin na on and off naman ang kanyang nilalaro. Buti nga ngayon ay umariba rin siya ng 14 points, pero hindi na nga yan kinaya nila dahil nga sa bangis ng Petrogas Angels. Ang inaasahan nga natin na ang superstar nila na si Tots Carlos ay nagkaroon lamang ng 13 points. Actually, nagkaroon naman ng double digits ang tatlong players dito. Ang kanilang import na si Coco Xuan, Pangs Panaga at Tots Carlos. Ngunit pagdating naman kay Michelle Gumabaw, Phenom superstar Alyssa Valdez at Bea De Leon ay hindi nga sila masyado gumana. Gumabaw 7 points lang, Alyssa Valdez 6 points lang, BDL 2 points lang. Diyan talaga sila
napatiklop ng nasabi nating Petrogas Angels. Hindi nga gumana ang mga MVP at star player ng CCS pagdating nga sa duluhan na laban. Grabe talaga mga ka-sports, at napapabalita pa nga na di umano may mga aalis na players pagdating nga sa CCS. Siguro babawi na lang ang Creamline Cool Smashers pagdating nga sa All Filipino Conference sa pagbabalik naman ng star player na si Gemma Galanza at MV Fons. Aabangan natin sila sa All Filipino Conference. I hope na makarecover na ang CCS sa kanilang pagkalugmok at mabawi nga nila ang corona. Yan nga ang sana mangyari. Pero pinaghahandaan na rin ng ibang team ang All Filipino Conference, kaya sana ay mag-level up pa ang CCS at makakuha nga sila ng mga dekalibre rin na mga rookie. Pero sa tingin ko naman, ang CCS ay hindi pa naman ganoon kalaos. Kung tutuusin, bumagsak man sila ngayon sa mababang standing, pero hindi pa naman ganoon kalugmok ang CCS. I'm sure 100% babawi ang nasabi nating Team Good Vibes sa mga susunod pang conference. Yan ay ating aabangan at susuportahan pa rin. Yan muna ang pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball. Thank you so much. God bless.